Ito pala ang kwento ng buhay ni Nova Villa, isa sa pinakamahusay na actress at komedyante sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Nova Villa, na ang tunay na pangalan ay Novelita Acosta Villanueva Gallegos, ay kilalang kilala sa maraming henerasyon ng mga Pilipino bilang Diyosa ng Komedya ng Pilipinas. Ang kanyang maalamat na karera na tumagal ng mahigit 5 na dekada ay binubuo ng higit 150 pelikula at napakaraming klasikong sitcom sa telebisyon. Mula sa hindi inaasahang pagpasok niya sa showbiz bilang isang teenager hanggang sa pagiging haligi ng industriya ng aliwan, ang kanyang buhay ay naging huwaran ng talento, tibay ng karera, at malalim na pananampalataya. Maagang buhay at simula ng pangarap. Ipinanganak si Novelita Villanueva noong April 16, 1946, sa Quezon City. Lumaki siya sa isang maayos at simpleng pamilya kasama ang kanyang ina na isang guro sa agham. Noong bata pa siya, hindi niya pinangarap na maging artista. Sa halip, nais niyang sundan ang yapak ng kanyang ina bilang guro. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 1960, sophomore student na siya sa Centro Escolar University, kung saan kumukuha siya ng kursong Bachelor of Science in Education. May koneksyon din ang kanilang pamilya sa sining at aliwan dahil ang kanyang half-sister na si Tia Pusit ay naging isa ring minamahal na komedyante sa industriya. Ang hindi inaasahang pagdiskubre, 1964. Tuluyang nagbago ang buhay ni Nova noong siya ay 17 taong gulang. Isinama lamang siya ng kanyang kapitbahay at kaibigang bitter-anang komedyanteng si Chiche sa kantin ng Premier Productions. Sa parehong pagkakataon, naghahanap noon ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. o FPJ ng batang leading lady para sa kanyang pelikula. Nang makita niya si Nova sa studio canteen, agad siyang humanga sa natural nitong kagandahan at karisma. Doon mismo niya ito kinuha bilang bida sa pelikulang Daniel Barayo noong 1964. Bagamat niligawan siya noon ni FPJ, mas pinili ni Nova na pagtuunan ng pansin ang kanyang karera. Noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng dekada 1960, naging leading lady siya sa iba't ibang action, horror, at fantasy films tulad ng Manananggal vs. Mangkukulam, Masquerados, at alias Batman at Robin. Pagangat bilang reyna ng komedya, 1970s hanggang 1980s. Bagamat nagsimula siya sa drama at action films, kalaunan ay lumutang ang kanyang likas na husay sa pagpapatawa at mahusay na comedic timing. Panahon ng Chicks to Chicks. Noong 1971, nakuha niya ang papel bilang si Ines Capistrano sa sikat na sitcom na Chicks to Chicks na kalaunan ay naging Chika Chika Chicks. Dahil dito, naging pamilyar na mukha siya sa bawat tahanang Pilipino. Tambalan kay Freddie Webb. Sa nasabing palabas, itinambal siya kay Freddie Webb dahil sa napakagandang chemistry nila on-screen. Maraming tao ang nag-akalang mag-asawa sila sa totoong buhay. Serbisyo sa radyo. Nagtrabaho rin si Nova bilang radio broadcaster sa Radio Veritas sa loob ng 14 na taon kasama si Orly Ponsalan. Siya rin ang nagbigay kay Nova ng bansag na tabaneknek dahil sa maliit nitong pangangatawan. Ang gininto ang panahon sa ABS-CBN, 1990s hanggang 2000s. Pagkatapos ng kanyang kontrata kay FPJ, naging freelance actress si Nova at kalaunan ay lumipat sa ABS-CBN. Mula 1992 hanggang 2003, nakasama niya ang hari ng komedya na si Dolphy sa napakasikat na sitcom na Home Along the Riles. Ginampanan niya rito ang karakter ni Azan Madamba, ang matapang, tapat, at nakakatawang karelasyon ni Kevin Cosme na ginampanan ni Dolphy. Naging malaking bahagi ng kulturang Pilipino ang palabas at lalo nitong pinagtibay ang reputasyon ni Nova bilang isa sa pinakamahalagang artista sa telebisyon. Lumabas din siya sa mga hit shows gaya ng Kaya ni Mister, Kaya ni Mrs. at abangan ang susunod na kabanata. Pagbabalik sigla sa karera, 2010s kasalukuyan. Noong 2010, naging bahagi si Nova ng GMA Network, at sumali sa long-running sitcom na Pepito Manaloto, kung saan ginampanan niya ang karakter na Mimiko. Sa kanyang senior years, nakaranas siya ng panibagong kasikatan sa pelikula.
Nominado siya bilang Best Actress sa Gawad Urian para sa indie film na First Ko Si Third noong 2014. Noong 2018, siya ang naging bida sa pelikulang Miss Granny, kung saan ginampanan niya si Feli Malabanyo. Patuloy pa rin siyang napapanood sa modernong teleserye tulad ng Can't Buy Me Love noong 2023 hanggang 2024 bilang si Lola Nene. Personal na buhay, pananampalataya, at kasalukuyang kalagayan. Sa likod ng kanyang pagpapatawa, nakasentro ang buhay ni Nova sa pamilya at matibay na pananampalatayang Katoliko. Pag-aasawa. Noong October 25, 1977, pinakasalan niya ang kanyang tunay na asawa na si Freddy Gallegos. Nagkaroon sila ng isang anak na si Jenny na nagtatrabaho sa California, at 3 apo. Heart mapagmahal na tagapag-alaga. Mula noong 2017, si Nova ang personal na nag-aalaga sa kanyang asawang si Freddy matapos itong ma-stroke at mabedridden. PayPal awardee. Bilang isang debotong Katoliko, ginawaran siya ni Pope Francis noong 2021 ng prestihiyosong Pro Ecclesia et Pontifex Medal, ang pinakamataas na parangal na maaaring ibigay ng Vatican sa isang layperson. Ito ay pagkilala sa kanyang mahabang paglilingkod sa simbahan at pagiging inspirasyon sa showbiz industry. Ngayon na nasa huling bahagi na siya ng kanyang 70s, nananatiling aktibo si Nova Villa sa industriya ng aliwan habang inilalaan din ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pamilya, panalangin, at paglilingkod sa Diyos. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!